Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ay yung lingkod na Ado Paglinawa, nagbubungad ng pagbati para sa aking kaibigan na si Elisa Ludar. Magandang araw po sa ating lahat. At ang ating attorney, si Manuelito Luna. Magandang araw sa At ating ang ating secretary. Magandang hapon po, mga kababayan. Magandang araw naman sa ibang parte sa ating mga kababayan na nasa ibang parte ng mundo, kung saan mga bansa naghihirap para lamang makapagpadala ng tulong sa kanilang pamilya. At hirap na ngayon ang mga pamilya, mga miyembro ng pamilya ng ating mga OFWs. At una, batiin ko si Paring Ado, si Attorney Manny Luna, at saka si Paring Eli. Mga kababayan, mayroon na namang fake news na pinapalabas itong spokesman ng Armed Forces. Ang pangalan ay Colonel ba ito? Colonel Trinidad? Rear Admiral. Rear Rear Admiral. Admiral Trinidad na daldal ng mga kasinungalingan. Nung una, sinasabi niya na ang mga generals daw na mga destabilizers ay tatanggalan daw ng allowance. Hindi nag-iisip ng kanyang mga pinagsasabi na yung mga allowance na binibigay ngayon ng mga retired generals ay pinagservisyohan nila yan. They have earned that. What kind of stupid statement do you have, Mr. Trinidad? Parang hindi ka admiral. Baka supplier ka lang ng Admiral refrigerator eh. Ngayon, inaakusa mo na naman yung mga nagrarally, people who have legitimately aired their views. They have legally assembled to express their grievance to the government, tapos ngayon aakusahan mo na sila ay foreign funded. Ikaw ba, yung utak mo parang parati na lang ang China ang nasa utak mo? Kasi ito na naman, sasabihin mo, ang China naman ang nagpupondo. Ito, pakinggan muna natin ito. Pakinggan muna natin itong pinagsasabi nitong fake news na Trinidad na ito. Okay. AFP suspects EDSA rally could have been funded by foreign groups. The Armed Forces of the Philippines on Tuesday said the protest action led by military retirees could be foreign funded, an accusation which the organizers objected to. Acting AFP spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad noted the unusual support system of the United People's Initiative rally over the weekend. We're checking all possible leads, especially when it comes to funding, if these were done by domestic or maybe even, for all we know, foreign groups, Trinidad said in a military press conference. With due respect, yung UPI are retired soldiers and they have followers. Wala pong pera yan. If ever the funding are present, may mga konting pagkain sa mga nagugutom, at saka most of those who attended the rallies were members of the Iglesia ni Cristo who were properly given food by the sekta. Hindi po totoo yung pinagsasabi mo. If ever there is funding, it came from the PDP Laban, which is a party composed of people with maybe were able to collect contributions from their members. Some means. Oo. Pero kung sabihin mo na foreign funded, foul yan. Ang sinasabi ng mga ibang nakausap ko, kaya nyo sinasabi niyan, kasi kayo ang funded by the Americans. Di ba, Paring Ado? What can you say about this Trinidad at saka yung si Dariela?
Unang-una, out of line ito si Trinidad because this is a political issue. Kung may sense man lang itong sinasabi Domestic na, issue. Pangalawa, wala naman siya sinabi doon sa rally ng Tindig Pilipinas noong September 21 na kumpirmado at aminado na tumanggap sila ng pera from the National Endowment for Democracy na Amerika. Which is American Oo. funded. At pangatlo, ikaw, Trinidad, hindi ko na-explain kung bakit nagpunta ka sa Taiwan kasama mo si Jay Tariela sa Coast Guard, at sumipsip kayo kay Ching Laite na presidente ng Taiwan at nag-thumbs up pa kayo at kayo inireklamo ni Secretary Teresa Lazaro, hindi lang kay Gibo Teodoro, kundi kay itong sa PCG, commandant na si Ronnie Hill Gavan. Si Gaban. Inireklamo kayo dahil wala kayong abiso sa DFA at since security matters was discussed in Taiwan, hindi yan kasama doon sa exemption ng Presidente Executive Order. In other words, kung pupunta kayo sa Taiwan discussing geopolitics and security issues, mga espiya kayo. Nag-training kayo doon kung ano mga talking points ng Amerikano at saka ng mga Taiwanese separatists against another country. So huwag ka magmamaangan. Kayo ang on the record na tumanggap. Kayong mga armed forces of the Philippines. And further, kung may pera man ang tinanggap, with due respect, di ono, itong mga generals, tumanggap ng pera kay Romualdez. O tingnan mo ito, for all we know, yung pera na tinanggap nyo galing sa insertion. Galing sa insertion. O tingnan mo ito si Bronner, talking with Romualdez. Ito, ang saldi ko. Pakita natin sa publiko. Kayo, ang hilig nyong maninira sa mga legitimate protesters. And dissenters. Pero, and the one that nagpaparating ng kanilang hinaing sa gobyerno. Pero, hindi nyo nilalabas kung ilan ang natanggap nyong pera kay Romualdez at kay Saldico. Ito, pakinggan natin. Ito si Panoorin Bronner. natin. Some we committed. I'm here with our chair for APRO and our APRO bicameral members. Hi, Chief Romy. Please kindly convey to the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved and is being signed right now, and we will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell them that whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as the speaker and the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men in the AFP, top priority po kayo, and we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Okay. So the decide here in the BICAM that will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the president will sign it into law. That is as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in some balance to you and to the troops. Mabuhay. We look forward to our fellowship on the 13th. Aguinaldo. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Yes.
More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. We assure them more for next year as well. Thank you. Thank you. Binabribe kayo mga membro ng armed forces para maging loyal kayo kay Marcos through the speaker. At ito si speaker at saka si Saldico. Sino ba sila ngayon? Sila yung number 1 and 2 purportedly, or number 2 and 3. Number 1 si Marcos, number 1, number 2 si Romualdez, number 3 si Saldico, na inaakusa ngayon ng kumukurakot ng pera ng bayan. Sila yung dahil sa testimony or statement ni Saldico na nireveal niya na si Romualdez yung amo niya at si Marcos ang nag-insert. For all you know, yung 100 billion na in-insert ni Saldico upon the orders of Marcos, dyan yun binibigay sa inyo yung pera. Kasama kayo doon, if ever. Or if not, kasama kayo doon sa ibang insertions. Kasi we're talking here of 250 billion at least inserted and 150 billion doon sa program. Anong sinasabi ni Romualdez? Kaya namin, huwag kayong mag-alala because we can produce the money for you. From 150, naging 350. So, isn't that trying to maneuver from Romualdez para mag-gain yung loyalty ng mga sundalo para makinabang kayo kay Marcos, pero dahil binribe niyo yung mga sundalo, hindi sasama sa taong bayan, sa hinaing ng taong bayan. So, in other words, merong ginawa dito na parang na-compromise. I'm not accusing them, pero baka meron na-compromise yung professionalism ng armed forces. So, yun ang issue Tingnan mo ngayon. itong Trinidad na ito. Anong pinagsasabi ni Bronner? The armed forces is a professional. But this guy is accusing the rallies of receiving money. He's playing politics. Plain and simple. Trinidad, you're asshole. You're playing politics. When you're supposed to be a member of the soldiery of the country, you're supposed to be neutral. But you're accusing the rallies who were only there to have an assembly of people na nag-express ng kanilang grievance sa gobyerno. Which is constitutionally protected. Tingnan mo itong isa. Sapa. Itong General Palafox. Yan, kumpirmado naman Gusto dyan. ng sip-sip ng sip-sip kay Saldico, magpapapicture pa daw. Ito. Tingnan natin itong Kayo kasi, galgal kayo ng galgal against sa taong bayan. Pinipigilan niyo yung mga tao ninyo na makisama sa taong bayan dahil kayo mismo nakinabang kay Marcos at saka kay Romualdez at kay Saldico. Sino ngayon ang kakahiya na mga sundalo? Ito, tingnan mo ito si Palafox. Hi. Yeah. How are you? Magandang hapon. Okay naman po, sir. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Tapos po kami lahat, yes. We have good news. Kinuto ko sa iyo kanina. We just finished signing the bicameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung sinabi ko sa when we meet last week sa Misibis. Opo, sir. Okay, naipasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos na... Yeah. Can I take a video of you, sir? Sure. Yes, sir. I can show it to the staff, sir, as the personnel when I talk to them next on the 14th, on Saturday, sir. Thank you. No Yes, sir. problem. Maganda yan malaman ng mga staff na we are taking care as per instruction by our speaker, instruction by the president. Maganda yan na malaman ikaw sa Solcom, you have to malaman ng mga troops natin. And actually, we'll see you on
Friday. Are you coming sa ano? Dadating ka ba sa Yes, Friday? sir. Oh, December 13. Yes, sir. Doon din ang formal natin. Oh. Opo, sir, sa evening na siguro, sir. Evening. Kung dadating si speaker. Speaker kami ulit na dalawa. So, we'll inform you on that. So, hopefully, ma-approve ngayon sa plenary for ratification yung pinirma ng BICAM. Sa Senate, they will also approve it also this afternoon. Para yung 7.5 na nare-receive ng CAFCO, magkakaroon sila more or less dagdag na 10,500. So that's more than double of their salary. Yes, sir. So, please, okay, na-inform din namin kanina si Chief Browner, but I want to inform you mismo diretso kasi tayo nag-usap nun sa Misibis and we announce it that na we'll make sure na an additional of 8 billion on the BICAM. Thank God na we're successful tayo na naipasok natin ito sa kasundaluhan. So please inform our soldiers na natuloy and na then the president will approve the budget more or less December 20. So once approve yan, starting next year, meron ng allocation ng ating mga kasundaluhan ng 350 pesos a day na subsistence allowance. Maraming salamat po, sir. Makakarating po sila. I'll show the video to all our staff and mga sundalo po dito sa Sorcom, sir. Yes. Maraming salamat po, sir. Thank you for your service. Kami here to support the AFP, the milmen in uniform. Excited na makapag-picture taking pa kay Saldico para daw ayusin niya yung kanyang mga tauhan na binigyan ng pera, stipend galing sa insertion. O bakit hindi galing sa insertion yun? Galing sa BICAM eh. Wala naman sa NEP yun eh. O, pero sa BICAM, nakinabang itong mga sundalo at itong mga generals na ito sa BICAM, sa mga insertions. Although tayo, we don't fault the lower rank and the personnel. We're not saying. No, they deserve benefits. Pero ang masaklap dito, bakit nila pinamumuka na utang na loob ng mga sundalo when they deserve this? They deserve this benefit. Ang allowance na ito, they deserve it eh. Tingnan mo. Well, they're exacting political leverage. Excited sila. Parang mga tuta ni Romualdez. Tingnan mo, nakapag-picture pa. Parang, look at that. Is that the kind of generals that we have? Parang conduct unbecoming. And now that you have realized na yung mga pera na pinagmumudmud ay mga insertions pala, which were part of the money that was plundered by Romualdez, Marcos, and Saldico. Are you proud of that? Kayo mga generals na kayo dyan, na nakapag-picture taking? It's kind of, with your respect. Ngayon lang nangyari ito eh. Before walang ganun. Tapos itong Trinidad, nilalait niyo yung mga Reyes, pero kayo, hobnobbing with Saldico and Martin Romualdez, so are now the most accused people of plundering the money of the taxpayers. Sabi nga ni Focus wala kami maipakain doon sa mga ibang realiste. Listen to this statement ng isang matino na former Chief of Staff ng Armed Forces. Galing sa Philippine Science, naging napakatino na general, si Hermogenes Esperon. Anong sinasabi niya kay Bronner? This is a statement, kung sana makinig ito si Brownie. Okay, tignan natin. Quote, if there is a conflict of interest between this government and the people, my advice to AFP Chief General Browner Jr. is he should give more weight and listen to the people. Hermogenes Esperon, former AFP Chief of Staff.
Yan. Oh, Tindi. pero yan ang hinaing ni itong matino na general, si Esperon. Pero mukhang kumikiling si Brunel doon sa kahabnab niya na Speaker Romualdez. May video kasi sa kanya. Oo. Naka-video So, kasi. yun ang sinasabi natin, So ano Sec. ngayong masasabi mo doon? Happy-happy ka, Brunel, na nakipagdaldalan kay Romualdez tungkol sa insertions na matatanggap ng armed forces? Yun ang nga sinasabi Hindi ka ba natin, nahiya niyan? na parang compromise yung professionalism nila. They have compromised. Sino nag-compromise? Yung leader nila. Yung leader nila. Hindi Tapos tayo. yung isang kumag na spokesman daw siya, aakusahan mo yung mga nagrarally ng foreign funded, yung kinain ng mga naghihirap doon sa naghihinaing sa kanilang mga grievance against the government. Insulto. Insulto ka, Trinidad. Oo. Dapat mag-resign ka dyan. Ang kapal mo. Parang hindi na natin kaya pakainin yung ating mga kababayan. Yun ang sabi Kasi niya. ito, ang utak nito, utak Amerikano eh. So whenever there is something untoward, he will always say na pag foreign funded, wala na ibang inaakusa niya na China ang nagpupondo. Kasi one-track mind itong Cariela at saka itong Trinidad, di ba? Paring Ado, what can you say? Sino ba nag-invento ng nagdala rito ng massive corruption? Sino ba nag-invento ng term na TIP? TIP. To ensure pleasure. Hindi mo mga Amerikano. Oh. Bakit yan September 21, Rani? Ano sila? Nakapublish. Funded by the National Endowment for Democracy, the overt arm of the U.S. government for overt and open source intelligence. Yun, proven, and yet this Trinidad does not even made a comment Magbablind item na pa din. foreign funded din pala yung mga tindig Pilipinas. Oh. Kasama dyan na akbayan. Bias. Kasama dyan Nagpakita ng lang Rappler. na namumulitika ka, Trinidad, dapat matanggal ka because the armed forces supposed to be a professional Organization. organization. But you have played politics. You have played Amateur ka. politics. Amateur ka na you're still playing politics. And you're even, making foreign policy announcements. Saka yung Superseding the Saka president. yung pagpunta nila sa Taiwan, dalawa ni Tariela, Oo. kung totoo yun, that may violate the One China policy. Oo, Yes, oo. yes. That's why Teresa Lazaro was Furious. angry. Oo. Angry with them. And Because it's yun, on record. professional yun. Ito, hindi mga professional eh. At lumabas pa yan sa Playing politics eh. lumabas Dito pa na yan They're professional. not supposed to play politics. That article, Manny, Yeah. came out sa Washington Post. So, they breach protocol actually. Grabe, hindi na protocol. They violated the law. Yun po, mga kababayan, kung magdadaldal ka, Trinidad, make sure na wala kang skeleton in the closet. Ito kasi si Trinidad is part of the new abnormal. The new abnormal ito. Okay, so, Maring make this last statement. So, yun lang. Yung kay Rear Admiral Trinidad, dapat kung magsasalita siya, meron siyang ebidensya, dokumento. At ang nakakaya rito, parang ginagawa niyang kawawa yung mga realista na may mga ipinaglalaban na prinsipyo at para sa kapakanan ng taong bayan. Hindi pa nila kayang pakainin. Si Sec Jing, para kayang pakainin yung mga ano ron eh. Mag-cater pa. Cater ba? Pero parang masyadong pagmamaliit at gusto talagang dito pagbintangan na naman China na naman. China. Ano, matapobre? Sinusuportahan ako ng Japan. Nagbibigay sa akin ng pondo ang Japan. Kung pagkain At lang sa saka Korea, katubig, para pagkain. kung pagkain na sa katubig, kayang-kaya naman natin. Hindi, di ba? China. Hindi na kailangan China. Ang China, tinutulungan yung mga victim ng Typhoon Tino. Pero yung pinagyabang ni Marcos na the EDCA is here Or humanitarian. because the Americans want to use this basis for calamities
which is really a lie. Ah. Now that Aimee is saying that Marcos is a drug addict, a drug addict always, may kasabihan nung we were still in school. Sabi ng mga kaibigan, addict kasi yan. Kaya panay sinungaling. Pagka addict, nagsisinungaling parati. So that is Hindi the... lang yun. Ang mga adik, nagnanakaw para sa And- gustusan yung bisyo nila. I delusional. remember, Sinungaling when we at were in the law nagnanakaw. school, mayroon isang senador ngayon. I even called her. Sabi ko, yung asawa mo, nagnakaw eh. Kumuha ng pera doon sa isang, doon kami sa bahay ni Rene Joaquin, pumunta yung husband niya, pero dating husband. Kasi yung husband niya, drug addict, pero nakapangasawa siya ng mayaman na mayaman, hindi na addict yung mayaman. Pero nung tinawagan ko, sabi ko, hindi pa siya senador, announcer lang siya. Sabi ko, yung asawa mo, nagnakaw ng dito eh. Pagsuspitsaan na kumuha siya ng pera dito sa those are history. So, yun lang, pinatunayan ko lang yung sinasabi ni Ado, na ang mga addict, magnanakaw At hindi sinungaling. at sinungaling. Delusional pa. Yun po ang katotohanan. Okay. Okay. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po.